Ang Monsterverse Apple TV series na ang Monarch: Legacy of Monsters ang tatampok nating napakalupit na palabas ngayong araw mga huwan. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Sa Kazakhstan noong 1959, ang mag-asawang scientist ng Monarch na sina Billy at Keiko Randa kasama ang sundalong si Lieutenant Li Shou ay nagtungo sa isang radioactive na lokasyon. Nagsuot ng mga gas mask ang tatlo pero ayon sa isang bata ay kasinungalingan ang kontaminasyon sa lugar na iyon upang tumigil sa pagpunta roon ng mga tagalabas. Ilang saglit ay nakita ni Keiko sa di kalayuan ang isang wasak na power plant at pagdating nila sa lugar ay agad na nagset sila ng mga bomba sa paligid. Nang pinasabog ni Shou ang mga bomba ay nakadetect sila ng napakalakas na radiation sa ilalim ng lupa at biglang nag-crack ang ilang wasak na infrastruktura ng power plant. Maya-maya pagpasok ng grupo sa isang gusali ay nakita nila sa baba ang napakaraming itlog na posibleng galing sa isang dambuhalang nilalang. Hindi naman nagatubili sina Keiko na bumaba papunta sa mga itlog upang kumuha ng mga sample. Ngunit biglang lumindol ng malakas at naglabasan ang mga insectoids mula sa mga itlog. Nagmadaling umakyat sina Keiko at Shou papunta sa taas ngunit naabutan ang scientist ng napakaraming insectoids. Subalit dahil sa sobrang bigat ay nabitawan ni Billy ang lubid ni Keiko na kinahulog ng babae sa mga insectoids. Sa Skull Island noong 1973, aksidenteng bumagsak sa isla ang isang helicopter ng Monarch at si Billy Randa ay sinabi sa recording video niya na mag-iiwan siya ng legacy para sa future. Ngunit biglang nahulog ni Bill ang kamera niya nang hinabol siya ng isang mother long legs hanggang sa mapunta siya sa dulo ng bangin. Napilitang itapo ni Billy sa dagat ang backpack niya pero mabilis na lumabas sa lupa ang isang mantle claw at inatake nito ang mother legs. Kalaunan ay bumagsak ang dalawang halimaw sa dagat at patuloy na naanod ng alon ang backpack ni Billy. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa taong 2013 sa karagatan ng Japan ay nagkataong napasama ang backpack ni Billy sa mga nahuling isda ng mga Hapones. Sa taong 2014 kung kailan biglang nagpakita ang Godzilla sa San Francisco, pilit na lumabas si Kate Randa ng school bus at tinulungan niyang makalabas ang ilang estudyante niya sa sasakyan ngunit pagbagsak ng debris mula kay Godzilla ay mabilis na nahulog ang bus mula sa bridge. Makalipas ang ilang araw ay habang nasa evacuation camp si Kate ay nagmadaling nilapitan siya ng ama niyang si Hiroshi. Pagkatapos ay binigyan ni Hiroshi si Kate ng mga bus passes para sa kanila ng ina niya at malungkot na sinabing hindi siya maaaring sumama sa kanila. Sa taong 2015, nagtungo si Kate sa Tokyo, Japan upang pumunta sa apartment ni Hiroshi matapos nitong mamatay nakaraan. Gamit ang mga susi ni Hiroshi ay nakapasok si Kate sa apartment ngunit laking gulat na makita ng babae roon ang mag-inang hindi niya kilala. Ang binata pala ay si Kentaro na anak rin ng ama ni Kate at labis na nagtaka ang babae kung sino sa mga ina nila ang unang naging karelasyon ng ama nila. Pagkatapos ay iniwan ni Kate kina Kentaro ang mga susi ni Hiroshi bago mabigat ang kalooban na umalis ng apartment.
Subalit habang naglalakad si Kate sa labas ay biglang tumunog ang sirena ng buong syudad dahil nagpakita uli roon si Godzilla at habang nagpapanik ang lahat ay tinulungan siya ni Kentaro papunta sa evacuation area. Makalipas ang matagal na paghihintay ni Kate ay inanunsyo ng gobyerno na ligtas na muli ang syudad mula kay Godzilla. Ilang saglit ay naisipan ni Kentaro na dalhin si Kate sa dating opisina ng ama nila pero mula sa likod ng mapa ay nakita nila sa pader ang isang nakatagong vault. Gamit naman ang mga petsa ng kaarawan nila ni Kentaro ay nabuksan ni Kate ang vault at nakita niya sa loob ang backpack ni Billy Randa. Naglalaman ang bag ng mga makalumang data storage at naisipan ni Kentaro na magpatulong sa ex-girlfriend niyang si May patungkol sa mga storage. Pero kahit mabigat ang kalooban ni May dahil sa hindi pagpaparamdam sa kanya ng ilang buwan ni Kentaro ay pumayag siyang tulungan sila. Pagkatapos ay dinala ni May si Kentaro sa apartment niya at kahit encrypted ang mga data storage ay nagawa niyang mahak ang mga ito. Subalit mabilis na na-detect ni Tim ng Monarch ang pag-hack ni May mula sa Tokyo. Kalaunan ay nasabi ni Kate na malaki ang posibilidad na nagtatrabaho ang ama nila sa Monarch. Natanong naman ni Kentaro kung kasama ba ni Kate ang ama nila bago ito mamatay. Kinuwento ni Kate na tinawagan siya noon ng mga pulis ng Alaska na biglang nawala sa gitna ng bagyo ang sinasakyang eroplano ng ama niya ngunit hindi nila mahanap ang pinagbagsakan ng aircraft. Hindi nagtagal ay nakita ni Kate sa files ng data storage ang litrato ng lola niyang si Keiko na nasa bakas ng paa ng isang higanteng halimaw. Kinabukasan ay bago pumasok si Kentaro sa trabaho ay naisipan niyang bumalik sa dating opisina ng ama niya. Gamit naman ang mga susi ni Hiroshi ay nabuksan ni Kentaro ang isang drawer na naglalaman ng files ni Colonel Lee Shaw na kasalukuyang nasa isang senior home pati na ang isang makalumang film. Pagsapit ng gabi ay pag-uwi ni Kentaro ay nadatnan niya ang ina niyang si Emiko na tumitingin sa mga lumang litrato nila ni Hiroshi. Pagkatapos ay nakita ni Kentaro rito ang litrato ni Lieutenant Shaw at nasabi ni Emiko na ang lalaking iyon ang tinuturing tiyuhin ng ama niya noon. Sa kasalukuyang iyon ay habang papunta si Kate ng airport ay biglang nilapitan siya ni Tim. Sinabi ni Tim kay Kate na nagtatrabaho siya sa Monarch at nais niyang pag-usapan nila ang tungkol sa files. Nagdahilan naman si Kate na tatawag saglit sa ina niya sa labas pero binato ng babae ang cellphone niya kay Tim bago tumakbo. Ngunit mabilis na naharang si Kate ni Michelle Duval at sinakay siya sa kotse nila. Pagkatapos ay pinagsuot ni Tim si Kate ng itim na hood subalit dahil sa labis na panik ay nasipa ng babae si Duval at biglang naaksidente ang kotse sa gitna ng daan. Pinilit ni Kate na lumabas ng sasakyan at tumakbo siya palayo kina Tim. Kalaunan ay nireport ni Kate sa mga pulis ang pagkidnap sa kanya ngunit dahil naiwan ng babae sa kotse ang passport niya ay inakala ng pulis na lasing siya at inis na umalis siya ng police station. Maya-maya ay nagtungo si Kate sa apartment ni May ngunit napansin niyang nag-iimbestiga na sa loob sina Tim at palihim na hinili siya ni May palabas ng gusali. Hindi nagtagal ay puwersahang pumasok rin sina Tim sa apartment ni Kentaro at pinilit sila ni Duval na ibigay sa kanila ang mga files. Pero binigay ni Emiko kay Kentaro ang litrato ni Shaw at nagdahilan ng binata na kukunin niya ang mga files sa kwarto niya. Pagkatapos ay nagmadaling tumakas si Kentaro ng apartment at hindi siya naabutan ni Duval. Maya-maya ay nag-regroup ang tatlo sa daan at naisipan ni Kentaro na pumunta sila sa isang senior home upang bisitahin si Colonel Lee Shaw. Nang nagpakilala sina Kentaro kay Lee ay labis na natuwa ang matanda na makita ang mga anak ni Hiroshi. Agad na pinunta ni Shaw sina Kentaro sa hardin at tinanong ni Kate kung may ideya ba siya sa pagkawala ng ama nila. Pero binunyag ni Shaw na kinulong siya ng Monarch sa pasilidad na yun bago niya tanggalin ang monitor sa paa. Sinabi pa ni Shaw na nais niyang tumakas roon upang tulungan ang tatlo na mahanap si Hiroshi dahil tinuturing na niyang anak ito at hindi isang pamangkin. Nang nagsimulang mag-alarm ang buong pasilidad ay nagmadaling sumakay ang grupo sa nirentahang van ni Kentaro. Pero dahil agad na naharang sila ng mga bantay ay minaneho ni Shaw ng sobrang bilis ang van sa mga istruktura ng pasilidad hanggang sa magawa nilang makalabas roon. Maya-maya ay nagawang may sakay ni Shaw ang van sa isang cargo ship at pinakita ni May sa kanila na nakagawa pala siya ng kopya ng mga lumang files ng Monarch. Binunyag naman ni Shaw kina Kate na ang Monarch ay family business nila. Kalaunan ay napagdesisyonan ni Kentaro na itapon sa dagat ang mga files ng Monarch. Sa Manila, Philippines noong 1952, ang isang colonel ay inatasan si Lieutenant Lee Shaw na magbantay at magprotekta sa isang Japanese scientist. Makalipas ang ilang araw ay pagdating ni Shaw sa Mindanao ay nakaharap niya roon si Dr. Keiko Miura. Habang nagmamaneho ay pinaliwanag ni Keiko na ang isang aircraft ng militar ay nakadetect ng radiation sa karagatan ng Pilipinas at nandoon sila upang mag-imbestiga. Ilang saglit nang hinahanda na ni Dr. Keiko ang mga equipment nila ay biglang lumapit sa kanila ang American Navy veterinarian na si Dr. Billy Randa. Pero agad na napansin ng lalaki na hinahanap rin ni Keiko ang radiation sa lugar na yun.
Pagkatapos ay nasabi ni Billy sa dalawa ang tungkol sa paniniwala ng mga lokal roon sa isang dragon na lumilikha ng mga bakas ng apoy sa kalangitan, pero sa tingin niya ay isa itong radiation at yun ang dapat nilang sundan. Napagdesisyonan naman ni Keiko na isama si Billy sa operasyon nila, ngunit mariin na tumanggi si Shaw at napilitan ang scientist na pabalikin na lang ang lieutenant sa base nila. Agad na sinimulan ni Keiko at Billy ang paghanap sa radiation at pinakita ng lalaki sa scientist ang nailista niyang bakas ng radiation sa kalangitan mula sa kwento ng mga lokal. Pero napansin ni Keiko na pareho yun sa bakas ng radiation na nadetect ng aircraft ng militar. Pagkatapos ay sinundan ng dalawa ang direksyon ng radiation hanggang sa makita nila ang abandonadong barko ng militar na ang USS Loton. Pinaliwanag ni Billy na lumubog ang barkong yon noong 1943 sa Pearl Harbor, ngunit nakakapagtakang napunta ito sa kagubatan ng Pilipinas. Pagpasok ng dalawa sa loob ay nahanap ni Billy roon ang mga lumang gamit niya at binunyag niya kay Keiko na siya ang nag-iisang nakasurvive noon sa paglubog ng barko. Samantala si Lee ay laking gulat na makita ang kakaibang radiation sa kalangitan at agad na bumalik siya kina Dr. Keiko. Sa patuloy naman na pag-iimbestiga ni Billy sa lumubog na barko ay biglang tumambad sa kanila ang mga labi ng mga crew na nababalot ng kakaibang malapot na likido. Ngunit nang sinubukan ng dalawang lumabas ay nabalot na rin ng malapot na likido ang daan at dumaan sila sa kabilang direksyon. Subalit biglang inatake si Billy ng isang higanteng halimaw mula sa labas at naipit siya ng bakal na debris. Kalaunan ay nakarating sa barko si Lee at kahit inaatake rin ng dambuhalang nilalang ay pilit na lumapit siya sa dalawa at tinulungan niya si Billy na makaalis sa debris. Paglabas naman nila sa abandonadong barko ay kamuntikan na sila nitong mabagsakan at biglang lumabas rito ang dambuhalang Iron Dragon. Bagaman sinubukan sina Keiko na atakihin uli ng higanteng halimaw ay labis na namangha silang makita ito sa di kalayuan. Makalipas ang 2 taon noong 1954, matapos maitayo ni Dr. Keiko ang kumpanya nila na ang Monarch ay sinabi ni Shaw sa dalawa na dahil kailangan nila ng pondo para sa research nila ay inimbitahan niya si General Puckett sa Monarch facility nila. Pagpasok sa loob ay pinakita ng tatlo sa general ang napakalaking bakas ng paa ng isang higanteng halimaw na natagpuan nila sa Indonesia. Ngunit dahil napakamapanganib ng nilalang sa seguridad ng bansa at dahil kumakain ito ng radiation ay nag-request sila ng 150 pounds ng uranium kina General Puckett upang mapalabas nila ang halimaw. Agad na sumang-ayon naman ang general sa tatlo bago ito umalis ng pasilidad na labis na kinatuwa nila. Makalipas ang ilang araw ay nagtungo sina Lee sa isla ng Bikini Atoll, subalit nakita nilang nagset roon sina General Puckett ng isang missile na gawa sa uranium upang mapuksa ang higanteng nilalang. Nasabi ng general kay Lee na dahil napakamapanganib ng halimaw ay dapat nilang tapusin agad ito at hindi pag-aralan. Makalipas ang ilang oras ay matapos ang matagal na paghihintay ng mga sundalo ay nagpakita nga ang higanteng Godzilla sa isla na labis na kinamangha ni Keiko. Nang tumapat ang dambuhalang nilalang sa uranium missile ni General Puckett sa gitna ng isla upang kainin ay agad na pinasabog ito ng mga sundalo sa harap ng halimaw. Pagkatapos ng malakas na pagsabog ay inakala ng lahat na napatay nila ang Godzilla. Kalaunan pagbalik ni Keiko sa pasilidad nila ay sinabi sa kanila ni Shaw na nais ng gobyerno na magpondo ng napakalaking halaga sa research nila. Napagplanuhan naman ni Billy na mabalaan ang buong mundo sa mga higanteng halimaw. Pero nasabi ni Keiko na hindi dapat nila sabihin sa gobyerno ang lahat ng nalalaman nila na sinang-ayunan ni Shaw. Sa pagbalik ng istorya sa taong 2015 ay makalipas ang ilang araw ay nakarating sina Shaw sa Pohang, North Korea. Ngunit dahil wala silang maipakitang passport ay plano silang dakpin ng isang sundalo. Pero ang kaibigang sundalo ni Shaw na si Duho ay kinulong sa van ang kasamahan niya at sinakay ang grupo sa kotse nito. Maya-maya ay sinakay ni Duho sina Shaw sa eroplano niya upang makarating sila ng Alaska. Ilang saglit ay habang nasa biyahe na ang grupo ay dahil naalala ni Kate na papunta ang ama niya noon sa Barrow, Alaska ay napagpasyahan ni Shaw na doon sila magpupunta. Makalipas ang ilang oras ay biglang tinamaan ng matinding hangin ang eroplano nila at agad na piniloto ni Shaw ang aircraft hanggang sa ligtas na maibaba niya ang sasakyan sa isang bundok ng Barrow, Alaska. Sa paglalakad naman ng grupo sa bundok ay nahanap nila sa daan ang nawasak na eroplano ni Hiroshi. Pagkatapos ay nakita nila sa di kalayuan ang isang tent at mula sa sulat ni Hiroshi sa isang mapa roon ay nalaman ni Kate na nakasurvive pala ang ama nila. Subalit si Duho ay napansin ang lubid sa daan na senyales na ligtas na nakababa pala ang eroplano ni Hiroshi at nakita niyang inatake ng halimaw ang aircraft. Nagmadaling sinabihan ni Duho sina Shaw na bumalik sa eroplano nila ngunit pagsakay ng lalaki rito ay biglang lumitaw sa ilalim ang isang napakalaking frost vart. Winasak ng nilalang ang isang pakpak ng eroplano at bumuga ito ng malamig na hininga sa aircraft na kinayelo ng katawan ni Duho bago tuluyang wasakin ng halimaw ang aircraft ng grupo. Mabilis na tumakbo sina Shaw palayo sa frost vart at nagtago sila sa isang kuweba.
Maya-maya pag-alis ng halimaw sa lugar ay umalis na rin sa kuweba sina Shaw. Ilang saglit ay minungkahi sa grupo ni Kentaro na puntahan nila ang istruktura na nakita niya kanina bago bumaba ang eroplano nila sa bundok upang makahingi sila ng tulong sa mga lokal roon. Ngunit matapos ang mahabang paglalakad ng apat ay hindi nila makita ang istrukturang sinasabi ni Kentaro. Nang biglang nakita ni Kate ang nagliliwanag na bagay sa kabilang direksyon ay naisipan nilang puntahan ito. Ngunit pinagpilitan ni Kentaro na hanapin pa rin ang building na nakita niya kanina at pinahintulutan siya ni Shaw na puntahan ito ng mag-isa. Samantala si Dr. Barnes ay habang nasa outpost niya ay napansing biglang may na-detect na kakaibang radiation ang isang lumang device niya. Kalaunan ay ni-report ni Barnes kina Monarch Deputy Director Verdugo na ang makalumang device sa outpost niya ay nakadetect ng sobrang kakaibang gamma radiation sa Alaska na kadalasang lumilitaw lang sa isang black hole. Ngunit huli silang nakadetect ng ganitong radiation ay noong araw bago lumitaw si Godzilla o noong G-Day. Pagsapit ng gabi ay pilit na naglakad si Kentaro sa kabundukan ng Alaska kahit pa mas lumamig na ang klima ngunit hindi nagtagal ay bumagsak siya sa labis na panghihina. Pero ilang saglit lang ay narinig ni Kentaro ang boses ng ama niya at biglang nakita niya si Hiroshi na lumagpas sa kanya. Pagkatapos ay napansin ni Kentaro ang mga pinagtasahan ng lapis sa daan at sinundan niya ito hanggang sa makarating siya sa isang abandonadong oil plant. Pagpasok sa loob ay naalala ni Kentaro na madalas na nagtatasa si Hiroshi ng lapis at nakita niya roon ang isang communication system. Nang narinig naman ni Kentaro ang static sound sa isang telepono ay agad na kinuha niya ito. Samantala sina Shaw ay binuhos ang natitirang lakas sa paglalakad ngunit napansin nilang bumalik lang sila sa direksyon ng tent ni Hiroshi. Dahil labis na nanghihina na rin si May ay hiniga siya ni Kate sa tent ni Hiroshi ngunit mula sa ilalim ng lupa ay biglang lumapit sa kanila ang Frostbark. Paglayo ng tatlo sa tent ay nilamon ng Frostbark ang mga kagamitan nila at hinigop ng halimaw ang apoy ng bonfire. Agad na na-realize ni Shaw na naa-attract pala sa apoy ang Frostbark katulad ng pag-attract nito sa engine ng eroplano nila. Nagmadaling sinimulan ni Shaw na lumikha ng malaking bonfire gamit ang mga parte ng eroplano. Ngunit nang naisipan ni Shaw na sunugin ang labi ni Duho ay biglang lumitaw ang Frostbark sa ilalim ng lupa. Mabilis na tumakbo sina Kate palayo sa Frostbark at nang naabutan si May ng halimaw ay ginawa nitong yelo ang bag niya. Pero si Shaw ay agad na lumikha ng pagsabog at hinigop ng Frostbark ang mga apoy sa paligid. Pagkatapos ay lumapit sa grupo ang isang helicopter na sinasakyan pala ni Kentaro at sinakay niya rito ang tatlo. Bago naman sila makalipad ay kamuntika na silang maabutan ng higanteng halimaw at nakita ni Shaw ang malakas na radiation mula sa butas na nalikha ng nilalang. Ilang saglit ay pinaliwanag ni Kentaro kina Kate na mula sa communication system ng oil plant ay nakahingi siya ng tulong at nalaman niya rin roon na nakasurvive ang ama nila. Subalit pagbaba ng helicopter sa isang Monarch outpost ay laking gulat ng grupo na biglang sinalubong sila roon ni Team. Maya-maya ay kinulong sina Kate, Kentaro at Shaw ni Deputy Director Verdugo sa magkakahiwalay na mga concrete na selda. Habang si May na nagpapagaling sa isang kama ay nilapitan ni Duval at sinabing alam nila ang isa pang pagkatao niya bilang si Lyra Mateo. Pero sa tingin ni Duval ay matutulungan nila ang isa't isa at nag-iwan siya ng calling card sa table ni May. Hindi nagtagal ay dahil walang makuhang impormasyon sina Duval kina Kentaro ay napagpasyahan nilang palayain ang tatlo at magmatsyag sa susunod na plano nila. Pero si Verdugo ay may ibang plano kay Shaw. Ilang saglit ay habang ini-interrogate ng Deputy Director si Shaw ay labis na nagtaka si Duval kung bakit hindi mukhang 90 years old si Shaw gayong noong 1950s pa siya nagtatrabaho sa Monarch. Nasabi ni Tim na ang alam lang niya ay dahil yun sa trahedyang naganap noon sa misyon ni Shaw. Makalipas ang ilang oras ay dinala ni Tim sina Kate sa airport ng Nome, Alaska at binigyan niya ang tatlo ng mga bagong passport, cellphone at pera. Pagkatapos ay inis na sinabi ni Tim kina Kentaro na dapat na magising silang hindi tama ang ginagawa nila at maswerteng niligtas nila sila at pinauwi. Pagpasok ng tatlo sa airport ay naisipan ni May na bumalik ng Tokyo pero nasabi ni Kate na kailangan niyang manatili sa kanila dahil posibleng tugisin uli siya ng Monarch nang dahil sa pagkopya niya sa files. Pagkatapos ay minungkahi ni Kate na magtungo sila sa isa pang opisina ni Hiroshi sa San Francisco dahil posibleng makakuha sila roon ng impormasyon kung nasaan ang ama nila. Makalipas ang ilang oras ay pagdating ng tatlo sa airport ng Oakland ay lumapit sa kanila ang kaibigan ng ina ni Kate na si James at sinakay sila ng lalaki sa truck nito. Kalaunan ay pagbaba ng grupo sa tapat ng bahay ni Kate ay binunyag ng babae sa ina niyang si Caroline na si Kentaro ang anak ng ama niya sa ibang babae na labis na kinagulat ng ina. Agad na pinasok ni Kate sa silid niya sina Kentaro habang si Caroline ay naluluha sa nalaman.
Pero na-realize ni Kate na pinilit pala siya ng ina niyang magpunta sa Tokyo dahil sa hinala nitong may kalaguyo ang ama niya. Pagkatapos ay nasabi ni Kate sa ina na plano nilang magtungo sa dating opisina ng ama niya sa San Francisco. Pero dahil ayon kay Caroline ay ipinagbabawal na ang mga sibilyan na makapasok sa nawasak na parte ng San Francisco ay kasama si James ay tinulungan ng ina ang tatlo na makapasok sa lugar. Sa paglalakad naman ni Kate sa abandonadong parte ng syudad o ang Red Zone ay biglang nakita sila ng grupo ng mga sundalo at nagmadali silang nagtago sa isang wasak na istasyon ng tren. Pagpunta ng mga sundalo sa istasyon ay nahanap nila ang iba pang sibilyan na nagtatago roon at ang mga ito ang hinabol nila. Nagmadali namang tinahak ni Kentaro ang makitid na daan na puno ng malalaking debris at sinundan nila ang isang pusa upang makalabas sa kabilang parte ng istasyon. Nakita nila roon ang gusali kung saan nagtrabaho noon ang ama nila ni Kate at pagpasok sa loob ay agad na pinuntahan ng tatlo ang dating opisina ni Hiroshi. Naisipan naman ni Kentaro na tanggalin ang mapa sa pader ngunit walang nakatagong vault rito. Pero si Kate ay kinumpara ang mapa ni Hiroshi sa mapa mula sa files ng Monarch at si Kentaro ay binutas sa papel ang mga marka rito. Pagkatapos ay gamit ang liwanag ng araw ay tinugma ni Kentaro ang mga butas sa mapa ng ama at nalaman nilang nagtungo si Hiroshi mula sa San Francisco papuntang Alaska at sa Africa. Nagmadali namang dinala ni May ang mapa at bumalik sila kina Caroline. Pagbaba ni Kate sa tapat ng bahay nila ay binunyag niya sa ina na hindi namatay ang ama niya sa Alaska at nagtatrabaho ito sa Monarch. Samantala si May ay pumunta sa isang tabi at nagpatulong siya kay Doval na makauwi kapalit ng ipapagawa nito sa kanya. Dito na nagwawakas ang ating astig na palabas at nasa description ng video ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.